بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ang lahat ng pagpupuri at pasalamat ay tanging sa Allah lamang. Hinahangad natin ang kanyang tulong at ang kanyang kapatawaran. At hinahangad natin ang kanyang kalinga laban sa kasamaan ng ating mga sarili at laban sa ating mga masasamang gawa. Sino man ang ginabayan ng Allah ay hindi kailanman maliligaw, at kung sino man ang kanyang iligaw ay walang kahit sino makapaggabay sa kanya. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos maliban sa Allah, ang nag-iisa na wala siyang katambal, at ako'y sumasaksi na si Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, ay kanyang alipin at kanyang huling sugo. Sinabi ng Allah batay sa pagkakasalin, o kayong mga naniniwala sa Kanya, katakutan niyo siya ng tunay na pagkatakot, at huwag ninyong hayaan na mamatay kayo na hindi kayo mga Muslim. Sinabi pa ng Allah: Ya ayyuhan nas, qad ja'akumur rasulu bil haqq min rabbikum fa'aminu khairan lakum wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Batay sa pagkakasalin, sinabi na Allah: o kayong mga tao, ang sugo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay dumating sa inyo, nadala ang katotohanan mula sa inyong Panginoon. Kaya maniwala kayo sa Kanya at sumunod, sapagkat ito ay higit na mabuti para sa inyo. Ngunit kung kayo ay hindi maniniwala, katotohanan na kay Allah ang pagmamayari ng lahat ng nasa kalangitan at lahat ng nasa kalupaan, at siya ang ganap na nakakaalam ng lahat, at siya ang pinakamarunong sa pagtatala ng kanyang mga batas at pag-uutos. Ipinadala ng Allah si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dala ang katotohanan bilang tagapagdala ng magandang balita at bilang isang tagapagbabala sa kaparusahan ng Allah, at siya ay hindi tatanungin patungkol sa mga tao sa impyerno. Sila na sa kanila ibinigay ng Allah ang kasulatan, o ang Ahlul Kitab, ang mga Hudyo at Kristiyano, ay nakikilala ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam katulad ng pagkakilala nila sa kanilang sariling mga anak. Ang isang grupo sa kanila ay tinatago ang katotohanan kahit na ito ay nalalaman nila. Siya sallallahu alaihi wasallam ay bumibigkas ng mga dalada ng Allah at nagdadalisay at nagtuturo ng aklat, ang Quran at ng karunungan, at nagtuturo ng mga bagay na hindi natin nalalaman. Hindi sa kanya ang pananagutan ng pagbibigay ng gabay, o hindi siya ang naggagabay sa tao patungo sa Islam, sapagkat ang Allah ang naggagabay ng sino mang naisin niya. Pinaniniwalaan niya ng buo ang anumang ipinahayag sa kanya mula sa kanyang Panginoon, ganoon din ang mga mananampalataya. Kaya kung minamahal natin ang Allah,
Sundin natin ang kanyang sugo, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at dito ay mamahalin tayo ng Allah at siya ay magpapatawad sa ating mga kasalanan. Sundin natin ang Allah at ang kanyang sugo, ngunit kung tayo ay tatalikod, kung gayon ay hindi minamahal ng Allah ang mga walang pananampalataya. May ibig sabihin kung sino man yung tumalikod sa pagsunod sa Allah at sa kanyang sugo, ito ay nagdadala sa kanya patungo sa kawalan ng pananampalataya sa Allah. Hindi sa kanya sallallahu alaihi wasallam ang pagdedesisyon kung bubuksan ng Allah ang puso ng mga hindi nananampalataya o kung sila ay parurusahan ng Allah. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi hihigit kaysa sa isang sugo. Ang ibang sugo ay pumanaw na bago pa siya. Kaya kahit na hindi na natin siya nasaksihan o nakita, huwag tayong tumalikod sa pananampalataya sa Allah, sapagkat siya na tumalikod sa kanyang relihiyon na Islam ay hindi makakapinsala ng kahit ano sa Allah. Nang dahil sa awa ng Allah, ipinagkaloob niya sa kanya ang ipinagkaloob ng Allah sa mahal na sugo sallallahu alaihi wasallam ang pagiging mahinahon sa kanyang pakikitungo. At kung siya ay naging masama at matigas ang puso, ang kanyang mga tagasunod ay lalayo sa kanya. Ang mahal na sugo sallallahu alaihi wasallam ay isang dakilang kagandahang loob ng Allah para sa atin, sapagkat siya ay bumibigkas ng mga talata ng Allah at nagdadalisay at nagtuturo ng aklat, ang Quran at ng karunungan o ang kanyang sunnah. Kung siya ay tinatanggihan ng mga walang pananampalataya, ganoon din ay marami nang tumanggi sa mga sugo bago pa siya na may daladalang malilinaw na mga katibayan, mga himala at mga kasulatan na mula sa Allah. Kaya ito ang binabanggit ng Allah sa ibang talata na paalalahanan man sila o hindi, sila pa rin ay hindi maniniwala, maliban kung naisin ng Allah na sila ay gabayan. Dadalhin na Allah ang kanyang sugo, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa araw ng paghuhukom para maging testigo o saksi sa kanyang sambayanan, sa kanyang ummah at sa lahat ng sugo. Kaya sino man ang sumunod sa Allah at sa kanyang sugo, sila ay mapapabilang sa hanay ng mga binayaan ng Allah ng mga propeta, o makakasama nilang mga propeta, ang mga matutuwid na mga naniwala ng buong katapatan, ang mga martir at ang mga matutuwid. At sila ang mga pinakamabuting kasamahan sa paraiso. Ipinadala na Allah ang kanyang sugo sallallahu alaihi wasallam para sa mga tao bilang isang sugo. Kaya sino man ang sumunod sa sugo sallallahu alaihi wasallam ay sumunod sa Allah. Ngunit kung sino man ang tumalikod, hindi ipinadala ng Allah ang kanyang sugo bilang tagapagbantay sa atin. Ipinahayag ng Allah sa kanyang sugo sallallahu alaihi wasallam ang aklat ng katotohanan, ang Quran, upang magpaliwanag at maging hukom sa pagitan ng mga tao. Ipinahayag sa kanya sallallahu alaihi wasallam ng Allah ang aklat, ang Quran at ang karunungan, at nagturo sa kanya sallallahu alaihi wasallam ng mga hindi natin nalalaman. Kaya ang Allah ay nagbabala na sino man ang sumalungat sa kanyang sugo, pagkatapos ang gabay ay maging malinaw sa kanya, at siya ay sumunod sa ibang landas kaysa sa landas ng mga mananampalataya o ang Islam, kung gayon ay pababayaan siya ng Allah sa landas na kanyang tinahak, at siya ay hindi gagabayan sa kabutihan, at pagkatapos siya ay ipapasok ng Allah
sa impyerno. Nagpahayag sa kanya sallallahu alaihi wasallam ang Allah na katulad ng ginawa ng Allah na pagpapahayag kay Propeta Nuh alayhi salam at sa mga propetang sumunod pagkatapos niya. Ang tungkulin lamang ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay magpahayag sa pinakamalinaw na pamamaraan. Iniutos sa kanya ng Allah na manguna sa pagsuko sa Allah at huwag na huwag mapapabilang sa mga sumasamba sa ibang Diyos bukod sa Allah. Kaya isuko natin ang ating mga sarili ng buo sa Allah at huwag tayo mapabilang sa mga tao sumasamba ng iba bukod sa Allah. Nalalaman ng Allah na siya sallallahu alaihi wasallam ay nalulungkot sa mga tao na nagbibigay sa kanya ng kasinungalingan. Kaya sinabi ng Allah, فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ Batay sa pagkakasalin, sinabi ng Allah, hindi siya sallallahu alaihi wasallam ang tinatanggihan ng mga tao, o hindi siya ang tinatanggihan ng mga mapaggawa ng masasama. Walakin az-zalimina bilbayatillahi yajhadun. Bagkus ang kanilang tinatanggihan ng mga mapaggawa ng masasama ay ang mga talata ng Allah. Kaya dito ay malinaw na ang tinatanggihan ng mga tao na hindi naniniwala ay hindi ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagkus ang kanilang tinatanggihan ay ang mga malilinaw na talata ng Allah. Sapagkat siya sallallahu alaihi wasallam ay mayroong pinakamataas na antas na mga pag-uugali. Siya ang rahmatan lil alamin. Siya ay habag para sa lahat ng nilalang, sa mga tao, sa jin, sa iba pang nabubuhay sa mundo. Nagpadala ang Allah ng mga sugo sa bawat nasyon bago pa siya sallallahu alaihi wasallam at sinubukan sila ng Allah. At sinubukan ng Allah ang kanilang mga tao ng kahirapan at paghihirap, nang sa gayon ay magpakumbaba sila sa Allah. Subalit nang dumating ang pagsubok na iyon, hindi pa rin sila nagpakumbaba. Bagkus ay mas lalo pang tumigas ang kanilang puso. Kaya lagi tayo magpakumbaba sa Allah at tumanaw palagi ng utang na loob sa Kanya. Hindi siya sallallahu alaihi wasallam, hindi niya inaangkin ang pagmamay-ari niya ang mga kayamanan ng Allah, at hindi niya rin sallallahu alaihi wasallam inaangkin na siya ang nakakaalam ng mga bagay na nakalihim, at hindi niya rin inaangkin na siya ay isang o kabilang sa mga anghel. Bagkus ay sinusunod niya lamang kung ano ang ipinahayag sa kanya ng Allah. Siya sallallahu alaihi wasallam ay nasa malinaw na katibayan mula sa Allah na ito ay tinatanggihan ng mga hindi nananampalataya. At wala siya sallallahu alaihi wasallam na kakayahang ibaba ang kaparusahan na kanilang minamadali, sapagkat ang desisyon nito ay nasa Allah lamang. Ipinapahayag ng Allah ang katotohanan, at siya Allah ang khairul fasilin. Siya ang pinakamagaling sa pagbibigay ng mga desisyon. Iniutos ng Allah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sundin ang anumang ipinahayag sa kanya
na ito ay walang ibang Diyos maliban sa Allah, at ang talikuran, ang mga musyrikun, ang mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya sambahin lang natin ang Allah nang walang halong pagtatambal, at talikuran natin ang mga sumasamba sa ibang Diyos bukod sa Allah, na ibig sabihin kung sila ay magmamatigas na tanggihan ng Islam, pagkatapos na makarating sa kanila o maging malinaw sa kanila ang Islam at sila pa rin ay tumaligod, hayaan natin sila sapagkat walang sapilitan sa reliyong Islam. Allah ay nagsabi, sila na sumunod sa kanyang sugo, sallallahu alaihi wasallam, ang propetang hindi marunong bumasa at sumulat, na ito ay yung kanilang matatagpuan, ang kanyang mga katangian at ang mga bagay na patungkol sa kanya, na ito ay naipahayag o nakasulat sa kanilang Torah at sa kanilang Ebanghelyo, at sila na nagpapatupad ng tama at nagbabawal ng mali at nagpapahintulot kung ano ang pinapahintulutan sa kanila, at nagbabawal ng mga masasama at inialis nila sa kanila ang anumang mahihirap na dating ipinag-uutos sa kanila, na kung kaya sino man ang maniwala sa kanya sallallahu alaihi wasallam at sa kanilang pinarangalan ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinuportahan siya, sinunod ang liwanag na ipinahayag sa kanya, ang Quran at ang Sunnah, sila ang mga tao na magtatagumpay sa kabilang buhay, pati na rin dito sa mundo. Kaya maniwala tayo sa Allah at sa kanyang sugo. Ang propeta na hindi marunong sumulat o bumasa, na naniniwala sa Allah at sa kanyang salita, at sumunod tayo sa kanya upang tayo ay magabayan sa tamang landas. Siya sallallahu alaihi wasallam ay hindi isang baliw, bagkus siya ay isang lantad at malinaw na tagapagbabala. Wala siyang kapangyarihan na magbigay ng kabutihan o pinsala sa kanyang sarili, maliban sa kung ano ang ninais ng Allah. Sapagkat siya sallallahu alaihi wasallam ay isang tagapagbabala at tagapagbigay ng magandang balita para sa mga tao na naniniwala sa Allah, pati na rin sa Kanya. Subhanakallah wa bihamdihi wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ang nabanggit kanina o sa naunang bahagi ng khutbah ay patungkol sa ating mahal na sugo sallallahu alaihi wasallam, na iyon ay mula sa ilan sa mga talata sa banal na Quran. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pinadala bilang isang sugo. Ipinadala siya ng Allah bilang isang sugo sa mga tao at bilang isang modelo para sa tao. Si Malik, Mawatta, Ahmad, Musnad at Mishkat al-Mabi ay nagulat na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi na Allah ay ipinadala ako bilang isang apostol upang ipakita ang pagiging perpekto ng pagkatao, pagpipino ng pag-ugali, at ang higit na kagalingan sa pag-ugali. Kaya siya sallallahu alaihi wasallam
ay tinawag sa kanyang kapanahunan na siya ay Sadiqul Amin, ang pinakamapagkakatiwalain. Bago pa man siya maging propeta, itinuring na siya ng kanyang mga tao na pinakamapagkakatiwalaan. Siya rin ay masunurin sa Allah. Siya ay nagtuturo ng katarungan at pagkakapantay-pantay. At siya rin ay napakamapagkumbaba. Siya sallallahu alaihi wasallam ay napakamahabagin sa mga tao, kahit sa mga tao na tumatanggi sa kanya. Dumating yung panahon na siya sallallahu alaihi wasallam ay sobrang nalungkot dahil napakaraming tao ang tumanggi sa kanyang dalang mensahe. Siya sa lahat ng oras ay nag-aalala sa kapakanan ng kanyang mga kasamahan. Hindi siya kailanman gumanti dahil sa mga personal na mga bagay, bagkus siya ay lumalaban para sa landas ng Allah. Siya rin sallallahu alaihi wasallam ay kilalang may kaaya-ayang mukha. Siya ay madalas na nakangiti kahit na nasa gitna siya ng pagpapalayas ng kanyang mga kaibigan, kanyang mga kapitbahay, at ilan sa kanyang mga pamilya. Sa kabila ng pagiging lagi siyang nasa publiko, siya sallallahu alaihi wasallam ay isa ring pamilyadong tao. Siya ay may labis na pagmamalasakit at pakikiramay sa kanyang mga kasamahan sa bahay at sa kanyang pamayanan. Siya rin sallallahu alaihi wasallam ay namuhay ng napakasimple at mapagkumbabang buhay. Kaya pinayuhan niya ang kanyang mga tagasunod na maging katulad niya at maging kontento sa kung ano ang meron sila. Siya rin sallallahu alaihi wasallam ay may pag-aalala sa kanyang pamayanan at sa mga mahihirap kahit na siya ay may maliit na kayamanan. Siya ay lubos na mapagkawang gawa at patuloy niyang binibigyang diin ang kahalagahan ng pagbibigay ng kawang gawa. At sa kanyang buhay sallallahu alaihi wasallam ay marami siyang hinarap na pagsubok at mga paghihirap. Pagkamatay ng kanyang asawa na si Khadijah radhiyallahu anha, ng kanyang mga kasamahan at marami pang iba. Sa kabila ng sakit at hirap na naranasan niya sallallahu alaihi wasallam, nanatili pa rin siyang matyaga at hindi siya tumigil sa pagpapasya na ipalaganap ang salita ng Allah. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isang maimpluwensyang pinuno na siya ay nagbigay ng inspirasyon, nag-akay at nagdala sa mga nakapalibot sa kanya. Namuno siya sa pamamagitan ng kanyang halimbawa at sa pagsasagawa ng kanyang mga itinuro. Siya ay isang pangitain na may natatanging karunungan. Gumawa siya ng mga kasunduan at pakikipag-alyansa sa maraming tribo na nagpapakita ng mahusay na mga kasanayang diplomatiko na nabuo sa moralidad at katapatan. Umuupo siya kasama ng kanyang mga kasamahan, kumakain at nagpapayo kasama nila. Siya rin ay nakikipaglaban ng matapang kasama sila sa labanan. Sa buong buhay niya sallallahu alaihi wasallam ay nagpanatili siya ng magagandang pag-uugali. Ang kanyang pag-uugali ay nagsanhi ng kabutihan at katuwiran. Siya rin sallallahu alaihi wasallam ay isang mahusay na pinuno, isang mahusay na mandirigma, asawa, ama at huwaran para sa buong sangkatauhan hanggang sa katapusan ng panahon. Inilarawan niya ang isang mensahe ng kapayapaan, mensahe ng pagkakaisa, moralidad at ng katarungan.
Siya si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya al-Khatam an-Nabi. Siya ang takip sa lahat ng mga sugo. Siya rin ang rahmatan lil alamin. Siya ay habag sa lahat ng nilalang. Kaya mahalin natin ang sugo na Allah sallallahu alaihi wasallam kahit na tayo ay nakakagawa ng mga kasalanan. Sapagkat may isang tao na sa panahon niya na lagi niyang napapangiti ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at siya ay si Abdullah radhiyallahu an, na siya ay lagi siyang umiinom ng alak o palainom siya ng alak, at ilang beses na rin siyang naparusahan dahil dito. Ngunit tuloy pa rin siya sa pag-inom. Kaya ang isa sa kanyang mga kasamahan at ang isa sa mga kasamahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi na sumpain siya nawa ng Allah dahil sa kanyang ginagawa. Kaya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, huwag mo siyang isumpa. Wallahi, sumusumpa ako sa Allah. Nalalaman ko na mahal niya ang Allah at mahal niya ang kanyang sugo. Sallallahu alaihi wasallam. Kaya ang mga maalam sa ating reliyon ay nagpaalala sa atin na mahalin natin ang mahal na sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang sunnah sa lahat ng gagawin natin. At pag-aralan natin ang kanyang talambuhay ng buong puso at may karunungan. At ito ang pinakamabuting o pinakamainam at pinakahigit na magagawa natin para maipakita natin ang pagmamahal natin sa mahal na sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, Allahumma ahdina fi man hadait wa afina fi man afait وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام